Nagpahayag ng pagkabahala sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa nagiging aksyon ng Beijing sa South China Sea. Sa kanilang inilabas na joint statement matapos ang Trilateral Summit, tinutulan ng mga ito ang mapanganib na paggamit ng China sa mga barko ng Coast Guard at maritime militia sa riyon. Gayun din ang paulit-ulit na pagharang nito sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nangako ang Japan at US na susuportahan ng Philippine Coast Guard para sa capacity building nito. Mas palalakasin ng tatlong Indo-Pacific maritime democracies ang kanilang defense cooperation kung saan nakapaloob dito ang patuloy na pinagsanib na naval at training exercises ng Pilipinas, US at Japan. Kasama na rin ang iba pang mga bansa tulad ng naganap na maritime cooperative activity na kasama ang Australia. Partikular na ilulunsad sa taong 2025 ang Japan-Philippine-US Humanitarian Assistance at Disaster Response Exercise. Sa trilateral meeting, muling binanggit ni President Biden ang commitment ng kanyang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang halaga ng pagtutulungan ng mga bansa sa pagharap sa mga komplikadong hamon sa kasalukuyang panahon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.